Matapos namin maghapunan sa bahay, ay nagpunta silang lahat sa malaking bahay o sa bahay ng mga magulang ko. At syempre, dahil sa nagkasama-samang muli, kaya hindi pwedeng mawawala ang inuman na pinangungunahan naman ng maganda kong pinsan na si Princess. Ako naman ay nagpaiwan lang sa bahay. Hindi ako pwedeng basta na lang humalo sa kanila at makipag-inuman hanggat hindi ko hinuhubad ang pagkababaylan ko. Kung itatanong niyo po ang ibig nitong sabihin, ang pagiging babaylan kasi ay may dalawang katauhan. Una ay iyong bilang isa kang babaylan at ang isa naman ay bilang isang pangkaraniwang tao lamang. Ginagawa ko iyon sa mga panahong hindi ako manggagamot at wala ring espiritual na misyon na pupuntahan at isinasagawa ito sa isang proseso. Kailangan kong hubarin lahat ng tinatangan ko, kasama na siyempre ang medalyon ng gintong krus na aking palaging suot. Tapos mag-uusal lang isang orasyon para ipawalang bisa lahat ng kakayahan ko. Maging ang puder sa unang antas ay isasara rin. Kapag nasa ganoong estado ako, ay pwede akong makisali sa inuman ng aking pamilya at makipagsaya. Pati na rin ang bumawi sa aking mga pagkukulang sa aking magandang asawa. Kaya iyong sinasabi niyong maswerte ako kasi maraming kababaihan ang lumalapit at dumadaan sa akin. Mali po kayo nang naiisip. Hindi ko po yun pwedeng gawin. Sana po ay naintindihan niyo na kung bakit maging ang sarili kong asawa ay malaki rin talaga ang aking pagkukulang. Ayun, balik na po tayo sa kwento. Dahil sa pagod at puyat ako noong mga nakaraang araw, kaya matapos ko makapagdebosyon ay agad na akong nakatulog. Nagising na lang ako sa ingay ng mga sasakyan na nagdaraan sa labas. Noong imulat ko naman ang aking mga mata ay maliwanag na. Umaga na pala. Pagkalingon ko sa aking tabi ay naroon na si Mrs. humihilik pa. Mukhang nalasing sa inuman nila noong nakaraang gabi sa bahay ng aking mga magulang. Naalala kong iyon na nga pala ang araw ng birthday ng aking mahal na asawa. Kaya muli akong pumasok at binati siya. Nagising naman ito at hinanap ang anak namin. Tapos muling humiga. Sabi niya, "Mamaya na lang ako pupunta sa kabilang bahay. Masakit ang ulo ko eh. Sabihan mo na lang ako kapag nandito na si Marichu." Hindi na ako nagtaka sa sinabi niya dahil alam ko naman na may komunikasyon sila ni Marichu. Nagpunta muna ako sa kabilang silid at sinilip si ate ko. Naroon nga ang anak ko. Katabi niya na mahimbing pa rin ang tulog. Kaya muli kong isinara ang pinto at nag-ayos ng sarili para magpunta sa kabilang bahay. Pagkarating ko roon ay nakita kong abala sila sa preparasyon para sa kaarawan ni Mrs. Iba ang handaan dito sa amin dahil malugod na tumutulong ang mga kapitbahay. Yung iba ay tutulong sa pagluluto. Ang iba naman ay back-up lang bilang runner at tagahugas. Nakita naman ako agad ni Mama. Sabi niya, "Anak, narito ka na pala. Si Langging, nasaan na?" "Nasa bahay pa po. Masarap pa ang tulog. Nalasing yata kagabi sa inuman nila." "Ah, ganun ba? Hayaan mo lang na makapagpahinga pa ng mahaba. Nalasing nga siguro iyon kagabi, pero katamtaman lang. Sakto lang na makakauwi pa." "Ah, Ma, sila Lency ba nakauwi na?" "Ah, oo anak. Kagabi pa sila nakauwi. Pero doon ko na muna pinatuloy kina Lorna para makapagpahinga rin siya ng maayos roon. Anak, baka pwedeng tutukan mo ang mga babae mamaya. Baka magkagulo eh. Lalo at sabi pa naman ni Langging na inimbitahan niya raw iyong si Marichu, yung babaylan na tinuruan mo." Sabi ko naman, "Huwag niyo pong alalahanin iyon.
Si Mrs. mismo ang nag-imbita roon. Ibig sabihin, hindi siya galit roon. Kasi kung galit siya, ay hindi niya naman iyon papansinin. Iimbitahin pa kaya sa birthday niya? Naputol ang pag-uusap namin ni Mama noong may pumaradang barangay patrol sa harapan ng bahay namin. Pero taga ibang barangay iyon, kaya iniwan ko muna si Mama at ako ang lumapit roon para alamin kung ano ang kailangan nila. Nakita kong bumaba yung nanay at tatay noong batang ginamot ko noong nakaraang gabi. Karga ng nanay iyong batang ginamot ko na panay ang hiyaw at tawa dahil sa mga nakikita niya sa kanyang paligid. Sabi ko sa mag-asawa, Ma'am at Sir, ano pong sadya niyo sa akin? Nagamot ko na po ang anak niyo. Huwag niyo sabihin pinuntahan niyo ako rito para pagalitan ulit. Hindi nakasagot ang ginang at napayuko na lang iyon. Ang lalaki na ang nagsalita. Sabi niya, Boss, pasensya na sa istorbo namin sa iyo ngayon. Napakalaki ng kasalanan namin sa iyo. Hinanap ka namin kagabi pero nawala ka na lang bigla eh. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Hindi ko rin alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad sa iyo. Masyado akong nadala ng aking emosyon. Alam kong mali iyon. Pero iba ang pighati ng isang ama o magulang na mawala ng anak. Nakakasira pala ng bait. Wala rin ako mukhang maiharap sa iyo dahil sa mga sinabi ko. Pero ang sabi sa amin ng aming mga kamag-anak na kung talagang tao sa puso na gusto naming humingi ng tawad, ay dapat humarap kami sa iyo ng personal at humingi ng tawad. Kaya boss, sana mapatawad mo kaming mag-asawa. Tsaka baka may gawain ka na gustong ipagawa. Marami akong alam. Sabihin mo lang at gagawin ko ng walang bayad. Makabawi man lang sa pagligtas mo sa anak namin at makabawas sa kasalanan namin sa iyo. Sabi ko naman sa kanila, isa akong manggagamot at tungkulin ko ang manggamot sa abot ng aking makakaya. Nagamot ko na ang anak niyo kagabi, kaya umalis na ako agad. Tapos na ang trabaho ko roon. Ang maipapayo ko lang sa inyo, sa susunod, huwag kayo basta-basta magsalita ng masama, lalo kung hindi pa naman malinaw sa inyo ang mga nangyayari. Hindi ko pa man ginagamot ang anak niyo, puro na pang-iinsulto ang isinalubong niyo sa akin. Naiintindihan ko rin kayo sa bahaging iyon, lalo at nasa bingit ng kamatayan ang inyong anak. Huwag na kayo mag-alala, hindi naman ako galit. Huwag na muna kayong umuwi. Kausapin niyo na lang ang mga tanod na naghatid sa inyo na pwede na silang umalis kung may iba pa silang mahalagang lakad. At kung wala naman, ay pwede rin nila kayo hintayin. Maya-maya lang ay handa na ang mga pagkain sa loob. Handa iyon para sa kaarawan ni misis ko. Maya-maya rin lalabas na iyon. Sabi naman ng babae, Hala sir, wag na po. Uuwi na kami. Baka kapag naabutan kami ng misis mo, ay magalit sa amin dahil sa ginawa namin sa iyo kagabi. Huwag niyo nang alalahanin iyon. Wala siyang alam sa mga lakad ko tungkol sa panggagamot. Hindi niya naman iyon kailangan malaman kung hindi naman makakasagasa sa karapatan niya bilang aking asawa. Siya nga pala, naalala ko lang, may nakita akong habak na nakatali sa bewang ng anak niyo kagabi. Saan iyon galing? Hindi niyo ba alam na unti-unti noong pinapahina ang katawan ng anak niyo? Kinukuha noon ang pisikal at espiritual na buhay ng inyong anak hanggang sa mamatay siya. Sino ang nagbigay noon sa inyo? Huwag niyo nang ibabalik sa katawan ng bata yun ha. Sunugin niyo na kung maaari. Sunod-sunod ko pang tanong sa mag-asawa. Sabi naman ng ginang, Galing po iyon sa isang manghihilot na pinapunta namin sa bahay. Ang sabi niya ay pang-proteksyon daw iyon laban sa mga laman lupa. Taga-roon lang din po siya sa amin. Sumabat naman ang lalaki. Di ba si Lola Soledad ang nagbigay noon? Tapos ako na ang hinarap ng lalaki. Sir, balita po namin. Isa raw pong aswang at manlalason ang matandang iyon. Hindi lang po kami ang nabiktima niya. Pero nanggagamot rin po siya. Kaso lang may bayad. Sabi ko naman, ganun talaga ang modus nila.
Bibigyan nila ng sakit ang mga tao tapos sila rin ang gagamot. Madali lang sa kanila na gamutin iyon dahil sila naman ang nagbigay ng karamdaman. Kaya mag-iingat kayo na mabiktima ng mga ganoong nagpapanggap na manghihilot o manggagamot. Habang nag-uusap kami noong mag-asawa ay lumapit naman sa akin iyong kasama sa mga naghatid sa kanila. Isa pala iyong barangay kagawad dahil sa nakasulat sa kanyang damit na salitang kagawad. Sabi noon, "Sir, pasensya ka na. Kailangan ko munang putulin ang pag-uusap nyo. Kailangan na kasi namin umalis. Hindi na namin mahihintay ang selebrasyon ng kaarawan ng misis mo. May meeting pa kasi kami sa barangay namin. Sinamahan lang namin ang mag-asawang ito dahil kailangan din namin itong i-coordinate sa barangay rito. Taga-Salug kami, Zamboanga del Norte." "Ah, ganun ba? E di sige, hindi ko na kayo pipigilan. May meeting pa pala kayo eh." Habang nag-uusap kami, ay saktong dumaan naman si Mrs. sa malapit sa amin na papunta sa bahay nila mama ko. Titig na titig roon ang kausap kong kagawad. Sabi niya sa akin, "Kilala mo ba sir yung babaeng dumaan ngayon lang? Pamilyar kasi sa akin ang itsura niya. Nakita ko na siya dati. Ang ama niya ay mayroong pag-aaring pabrika. Pero noong mabunyag ang lihim ng kanilang pamilya, ay bigla na lang silang nawala at hanggang ngayon ay pinaghahanap pa namin." Sabi ko naman sa kanya, "Yun ang misis ko, yung magdiriwang ng kaarawan ngayon. Ang kasalanan ng magulang ay hindi pananagutan ng anak. Sabihin mo nga sa akin kagawad kung may nagawa bang kasalanan ang misis ko para masabing dapat siyang hulihin. Dahil kung wala naman siyang nagawang kasalanan sa batas, ay hayaan niyo na. Tahimik na ang kanyang buhay ngayon. Iniiwasan ko na rin pag-usapan ang nakaraan ng kanyang buhay, lalo na kung may kinalaman sa kanyang mga magulang. Maliban sa wala naman siyang kinalaman roon, matagal na rin iyong nakalipas. Wala pa nga siguro siya sa tamang edad noong mangyari iyon." Sabi naman noon, "Tama ka naman po sir. Wala siyang kasalanan sa pagkakamali na ginawa ng kanyang mga magulang. Nakita ko lang kasi siya, kaya ko naalala. Sige po, aalis na kami. Iiwanan na lang namin dito, itong mag-asawa. May pag-uusapan pa raw kayo eh." "Sige po, salamat." Sagot ko naman at umalis na nga ang mga kawani ng barangay na naghatid sa mag-ana. Sabi ko naman sa pamilyang iyon, "Ma'am, sir, pumasok na po kayo sa bahay. Naroon naman nakaabang si mama ko. Magpakilala na lang kayo. May pupuntahan lang din ako saglit." "Okay po, maraming salamat." Sagot naman noon at naglakad na. Ako naman ay umalis na rin. Dahil nararamdaman ko ang paparating na aura ni Chu, kaya umalis na ako para salubungin siya. Ang aura niya na naramdaman ko ay sa bukid pa, sa luma naming bahay kung saan banda nakatira sina Manang Lorna. Doon mismo sa ilog, kaya doon ko siya pinuntahan. Gumamit na lang din ako ng portal para mabilis na makarating roon. Hindi nga nagtagal ay may nagbukas na portal sa harapan ko at lumabas si Chu at ang gabay niyang si Azum. Nabigla naman si Chu noong makita ako. "Grabe ka kuya, nag-abang ka talaga sa portal? Nakakagulat ka naman. Akala ko rin yung diwatang matari ay nag-aabang rito. Pareho kasi kayo ng aura noon." Sabi naman ni Azum, "Pantas, mapagpalang umaga sa iyo. Binabati kita dahil magaganap na ang nakatala mula sa hinaharap." Wika pa noon tapos bigla nang naglaho. Agad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin. Sabi naman ni Chu, "Siguro alam mo na kuya ang ibig sabihin ni Azum." Siya nga pala, hindi na Azum ang tawag ko sa kanya. Masyadong maasim yung pangalan niya eh. Kaya binigyan ko siya ng pangalan na Ashna. Di ba maganda at bagay rin sa kanya dahil maganda rin naman siya? Sabi ko naman, "Bahala ka. Choice mo naman kung anong gusto mong itawag sa kanya eh." Siya nga pala, paano mo nalaman na kaarawan ni Mrs. ngayon at paano kayo nagkausap? Kasi pinapunta niya ako sa araw na ito.
Nag-chat kasi ako sa'yo minsan at nagpasa ng picture. Hindi ko alam na siya palang may hawak ng account mo. Tapos noong sinabi niyang siya yun, natakot ako. Akala ko magagalit at aawayin niya ako. Pero mabuti at hindi naman. Nahiya pa nga ako sa kanya. Dahil nagpasa ako sa'yo noong picture, nakita ang buong katawan ko. Alam niya rin pala na magkakababy ako sa'yo. Dahil ikinikwento mo raw ang lahat doon sa kaibigan mong may YouTube channel. Kaya okay lang sa kanya. Kuya, huwag mo sanang iisipin na malandi akong babae ha. Pero hindi ko rin naman itinatanggi na inaakit kita kaunti para maganap na yung sinasabi ni Azum sa akin. Bilang babae kasi ay parang pangit naman pakinggan kung bigla ko lang sabihin sa'yo na, Kuya, galawin mo ako para magkaanak na tayo. Kaya bilang babae ay gumawa na lang ako ng paraan para hindi naman ganoon kalantad ang pagsasabi ko ng ganoong bagay. Lalo at maselan sa ating mga babaylan ang ganoong bagay. Kaya iyon lang ang nakikita kong paraan. Hindi ko rin ikinakahiya na sabihin sa'yo na wala pang lalaki ang dumaan sa akin. Kapag sa'yo ipinakita, ibig sabihin sa'yo lang yung ibibigay. Wala man tayong relasyon o kahit anong ugnayan, pero magkakaanak ako at ikaw ang ama. Hindi na lang din siguro ako mag-aasawa. Lahat ng sinasabi ko sa iyo ngayon ay sinabi ko na rin sa misis mo. At isa yan sa sadya ko ngayon. Hindi ka na kasi bumalik pa sa amin matapos ba akong maturuan maging babaylan. Marami rin ako ikikwento sa iyo kuya tungkol sa mga pinagdaanan ko bilang babaylan. Pero sa ibang pagkakataon na iyon. Masaya pala na maraming natutulungan. Kaso nga lang, kahit marami kang kabutihang gawin, ay meron pa rin talagang nagagalit at magkakaroon pa rin ng kaaway. Pasensya ka na kuya ha, ang daldal ko. Nag-uusap nga kami ni misis mo sa chat. Akala ko ay aawayin niya ako. Pero ang sabi niya sa akin, wala naman daw siya magagawa. Kagaya na rin ng pagkakaroon mo ng asawang diwata. Ngayon ko na sinabi sa iyo lahat ng ito dahil baka mamaya hindi na kita makikita. Sabi ko naman sa kanya, pumunta ka na roon, pero mag-iingat ka ha, baka may makakita sa'yo. Gumamit ka ng tagabulag at doon ka na dumaan sa portal sa likuran ng bahay namin. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko naman lahat ng sinabi mo. Pero hindi ka dapat nagpapasa ng ganoong pictures. Sabi niya naman, akala ko ba naiintindihan mo? Alam kong maaaring alam mo na ang isang bagay bago ko pa sabihin. Pero may mga bagay na hindi mo alam o hindi mo maiintindihan dahil hindi ka naman babae. At ganoon lang ang paraan na naiisip ko kaysa sabihin sa'yo ng diretsahan para lang magganap ang bagay na iyon na hindi ko naman inaasahan. Sabi ko naman, Teka, bakit ang init ng ulo mo? May red tide ka ba ngayon? Ganyan din kasi ang alaga kong dragon sa bahay kapag may red tide. Madalas mainit ang ulo. Sige na, pumunta ka na roon. Hindi na kita masasamahan sa loob. Kilala mo naman si mama ko, di ba? Kilala mo na rin iyong babaeng sinungitan ka dati. Si Lency yun. Sabi niya naman, kaarawan ng misis mo, pero wala ka roon. Paano niya kaya nahahandle ang ganitong sitwasyon? Kahit wala pa akong asawa, parang ang hirap isipin ng ganun. Pero huwag mo na sagutin ang tanong ko dahil alam ko naman ang isasagot mo. Matapos niyang magsalita ay bumalik na siya sa portal na kanyang nilabasan. Tapos muli na iyong nagsara. Ako naman ay umalis rin para magtungo sa pamayanan ni Ermitanyang Madrid. Pagkarating ko roon ay hindi ko maramdaman ang aura niya. Kaya naisipan kong magtanong sa mga taga roon. Nilapitan ko yung matandang tumatayong pinuno nila roon. Sabi ko sa kanya, Lolo Cosme, magandang araw po. Bakit wala rito si Ermitanya? Sabi niya naman, Babaylan, mga nasa 4 na araw na namin siyang hindi nakikita dito sa pamayanan. Pero bago iyon, ay madalas namin siyang makita na tahimik at palaging gustong mapag-isa. Ayaw niya rin makihalo sa amin. Pero hindi naman kami nag-aalala dahil alam naman namin na isa siyang engkantada. Maaaring naroon lang siya sa lugar nila.
Sabi ko naman, ganun po ba? Kumusta naman itong pamayanan nyo? Mukhang maunlad na ah. Marami na ang tindahan. At nadagdagan na rin ang mga kabahayan. Marami rin ang mga bagong mukha. Oo. Magmula kasi noong si Madrid na ang nagpapatakbo nito at wala nang gumagambalang mga aswang o elemental, ay dumami na ang nakiusap na dito makikitira na pinapayagan naman ni Madrid. Kaya lalong dumarami ang mga tao rito. Ganun po ba? Mabuti rin naman iyong ganun na dumadami ang tao rito. Mas magiging ligtas kayo dahil marami ang makakapagbantay sa paligid. Habang nag-uusap kami noong matanda, ay naririnig ko ang mga taong nagbubulungan sa unahan. Nagtatanong kung sino raw ako. Hindi kasi ako pamilyar sa kanila. Sa tingin ko rin ay mga bagong lipat lang din sila sa lugar na iyon. Matapos namin mag-usap ni Lolo Cosme ay umalis na ako. Gumawa ako ng portal, papatago sa mundo ng mga elemental para doon subukang hanapin ang aura ni Madrid. Pero hindi ko rin siya maramdaman. Bagkus, si Mian ang biglang lumitaw sa harapan ko. Sabi niya, "Si Madrid, hinahanap mo. Samantalang ako, hindi mo man lang maalala. Wala siya rito o kahit sa pamayanan niya dahil naroon siya sa bahay niyo." Sabi ko naman, "Ha? Sigurado ka dyan? Galing naman ako sa bahay. Hindi ko naman naramdaman ang aura niya roon." Papaano mo mararamdaman? Nag-anyong tao siya roon. Pantas, dahil sa obligasyong ibinigay mo sa akin, kaya hindi na ako makapunta sa mundo ng mga tao. Hanggang kailan ko hihintayin ang digmaan na sinasabi mong paparating dito? Dapat palagi ako nasa tabi mo dahil gabay mo ako at asawa mo rin. Sabi ko naman, alam kong selosa ang mga diwata, pero ikaw, hindi ka na dapat nagsiselos ng ganyan dahil parang tao na rin naman ang ugali mo at pananaw mo. Marunong ka na nga mga tuwiran, no? Kasalanan mo rin naman. Tinalaga mo si Sinay bilang magbabantay sa akin. Dapat ikaw yun eh. Pero sa ngayon, ang ina mo muna ang papalit sa obligasyon na ibinigay ko sa iyo. Kaya ako nagpunta rito dahil may paparating na lagim at labanan na magaganap. Pero hindi pa rito sa mundo nyo, kundi doon sa mundo ng mga tao. Kaya hinahanap ko si Madrid. Yung mga sinasabi mong bruha at yung mga bangkila na gabunan na nakalaban natin dati, sa pamayanan nila Manang Lorna, ay maghahasik na ng lagim. Lahat kayo ay kailangan ko para italaga sa bawat lugar. Tandaan nyo ang pinakamahalagang gampanin nyo. Dapat walang kahit isang taong mortal ang madadamay. Pagkarinig noon ni Mian, ay tuwang-tuwa ito at sinabing, "Ako pa ba? Palagi ako nakahanda sa mga ganyang labanan, Pantas." "Teka, magpanggap rin kaya akong tao, no? At pupunta ako sa kaarawan ng asawa mong tao. Isama ko na rin ang anak natin. Maganda iyon, hindi naman nila ako makikilala." Alam kong alam mo, Pantas, hindi lahat ng taong nakikita mo ay normal na tao. May ibang nagpapanggap lang. Maraming nga roon ay kagaya namin. Pahihintulutan mo ba kami na magpunta roon? Malaking tulong iyon dahil malalaman ko kung sino ang huwad at totoong tao. Sabi ko naman, bahala ka kung gusto mong magpunta roon. Basta huwag ka lang lalabag sa batas nyo, ay wala namang problema sa akin. Sige na, babalik na ako roon. Ang 10 minuto ko rito, 2 oras na roon ang nakalilipas. Kaya sa 1 linggo ko rito, ay 3 buwan na akong nawawala sa mundo namin. Bakit ba kasi nag-aalala ka sa digmaan? Matagal pa naman iyon magaganap rito. Sinabi ko lang ang pagitan ng oras sa mundo nyo at mundo namin para hindi naman masyadong mag-alala ang mga taga rito. Sabihin mo rin yan sa kanila. Matapos namin mag-usap ni Mian, ay gumawa ako ng portal papabalik sa amin. Pagkarating ko roon, ay dumiretso ako sa bahay. Marami kasing tao ang naroon. Gamit ang tagabulag ay minamatyagan ko ang kilos ng mga tao dahil baka may nakahalong aswang o di kaya mangkukulam na gustong samantalahin ang okasyon para makapaminsala ng mga tao.
Kahit nakakubli ako sa Tagabulag, ay nararamdaman naman ako nina Ate Ria at Marichu. Nakita ko si Marichu na kausap si mama ko. Umalis na rin ako. Panatag naman ako dahil may dalawang babaylan na nasa loob lang din mismo ng pamamahay namin. Bago ko ipagpatuloy ang pagsasalaysay ng aking kwento, ay nais ko munang sabihin sa inyo kung bakit nagtaas ako ng pag-iingat sa aming pamamahay. Ang misis ko kasi ay dumarami ang mga death threats sa pamamagitan ng messenger, galing sa mga kaaway ng mga magulang niya at sa mga kamag-anak. Isa pa ay baka sumalisi rin ang mga nakalaban ko at gustong maghiganti sa akin. Balik na tayo sa kwento. Lumayo ako kaunti sa bahay, tapos umusal ako ng salita sa hangin at tinawag ang mga pangalan na gusto kong makausap. Maya-maya ay dumating sina Ate Ria at Marichu. Sabi agad ni ate, "Bunso, kanina ka pang nasa bahay. Hindi ka malang pumasok at nagpakita. Kahit samahan mo malang saglit ang misis mo sa selebrasyon ng kanyang kaarawan." Sabi ko naman sa kanila, "Baka malibang kayo masyado sa selebrasyon. Huwag kayong magpakakampante dahil hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari. Kagaya kanina, nakasarado ang puder niyong dalawa. Sa ganitong pagkakataon ay dapat alisto kayo dahil kayo ang punteriya ng mga kalaban. Paano niyo sila mararamdaman kung parehong hindi aktibo ang mga kakayahan niyo?" Tahimik lang si Marichu na nakatingin sa akin. Saka naman tumingin kay ate. Sabay sabi, "Sigurado ka? Ikaw ang ate? Para kasi talaga kayong kambal eh. Magkamukhang magkamukha kayo. Pati pagsasalita ay halos katulad rin. Pati na ang kulay ng balat." Sabi naman ni Ate Ria, "Normal lang yun dahil magkapatid nga kami. Pero hindi kami kambal. Huwag ka na nga maraming salita dyan. Seryoso siyang nagsasalita. Iba naman ang iniisip mo. Huwag mo kakalimutan na siya ang nagturo sa atin, kaya mas alam niya ang mga kaganapan sa paligid. Tsaka kapag nagalit yan, nanghahalik yan." Wika pa ni ate sabay hila kay Marichu at naglakad na sila papalayo. Bigla ko tuloy na sabi sa sarili ko, "Ay, dati isa lang ang makulit at pasaway. Ngayon tuloy dalawa na." Mabilis rin kasi silang nagkasundo dahil pareho naman sila ng ugali. Umalis akong muli upang magpunta sa malayong bundok, na sinabi sa akin ni Mian na doon matatagpuan ang isang katamtamang laki ng ilog. Natagpuan ko ang lugar na iyon sa pamamagitan rin ni Mian dahil nag-iwan siya roon ng marka. Noong naroon na ako sa mismong lugar, ay nakita ko kaagad ang mahabang sapa na nasa paanan ng malawak na kabundukan. Nilakad ko na lang iyon papaitaas. May mababaw at malalim na bahagi iyon. Habang naglalakad ay sinubukan ko pang kuhanan ng video ang lugar. Wala naman akong kakaibang nararamdaman hanggang sa may makita akong mga tao. Isang lalaking may edad pero hindi naman sobrang katandaan na nagpapaligo ng kalabaw. Tapos may ginang sa unahan na may kasamang dalawang dalagita na naglalaba. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Nagulat yata dahil bago ako sa paningin nila. Sabi ko kaagad doon sa lalaki, "Boss, magandang tanghali po. Anong lugar po ito?" Sabi niya naman, "Purok 6, Santino. Ang ilog na ito ay nag-uugnay sa Visayas at Mindanao dahil napakahaba ng ilog na ito. Taga saan ka po ba? Lahat kasi ng tao rito sa aming lugar ay kilala ko dahil iilan lang naman kami rito. At mukhang hindi mo alam na mapanganib ang lugar na ito. Naglalakad ka bang mag-isa? Lalo na sa bandang ibabaw nito ay talagang pinangingilagan dahil marami ang mga taong nawala riyan. Halos karamihan ng mga napapagawi dyan ay hindi na nakakabalik pa at pinapaniwalaang kinukuha sila ng halimaw tubig." Sabi ko naman, "Ah, ganun po ba? Ibig sabihin, totoo pala ang sabi-sabi nila.
na maraming kababalaghan rito. Ako nga po pala si Rico, taga Mindanao ako. May sadya ako sa lugar na ito. At iyong halimaw tubig na sinasabi nyo ay kailangan nang mawala rito. Dahil masyado na silang maraming napeperwisyo. Marami ang nagsusumbong sa akin at nakikiusap na baka raw pwede ko silang matulungan na hanapin ang mga nawawalang tao rito. Tumayo naman ay yung isang dalagita na naglalaba at sinabing, "Parang narinig ko na yung pangalan mo doon sa isang babaeng babaylan. Medyo malayo nga lang ang lugar niya rito. Siya ang nagsabing engkantong tubig nga ang nangunguha ng mga tao rito. Tinanong rin siya ng mga tao rito kung paano siya nagkaroon ng ganoong kakayahan. Ang sabi niya, isang taong nagngangalang Rico raw ang biglang dumating sa kanila at nagturo sa kanya ng lahat." Sabi ko naman sa dalagita, "Ganun ba? Kung ganoon, wala na palang problema. Kung alam ko lang na galing na si Cho rito, ay hindi na ako dapat nagpunta. Tama siya, kilala ko nga siya at ako ang nagturo sa kanya." Nagsalita naman iyong isa pang dalagita, "Kilala ko rin po iyong si Cho, sir. Pareho kami na pinapasukang paaralan, pero hindi kami magkaklase noong high school. Palagi ko siyang nakikita dati. Tapos bigla na lang siyang huminto sa pag-aaral at nabalitaan na lang namin na naging magagamot na siya. Gusto mo i-text ko at papuntahin ko rito para magkausap kayo?" Sabi ko naman, "Wag na, nasa bahay namin siya ngayon." "Sige po, maraming salamat sa oras nyo at sa pagsagot sa mga tanong ko." Bago ako umalis ay sinabi ko sa isang dalagita, "Miss, magiging nanay ka na pala. Kapag lumaki ang tiyan mo, ay huwag kang umalis ng bahay ng mag-isa lang. Magiging delikado ka sa mga masasamang elemento at nilalang. Heto, may iiwanan ako sa iyong garapa na may langis. Malalaman mong may aswang sa malapit dahil bubula ang laman ng garapang iyan." Wika ko pa at umalis na rin ako agad matapos ko silang makausap. Kaya ko tinawag na dalagita ang dalawang iyon dahil mga nasa edad 14 hanggang 15 lang naman sila. Noong makalayo ako, ay narinig ko na lang na bigla silang nagkaingay. Pero wala na akong pakialam roon. Problema na nila iyong magkakapamilya. Narinig ko pa ang boses noong lalaki na nagagalit. Mukhang iyon ang tatay nila. Tapos iyong ginang naman ay umiiyak. Bumalik na ako kung saan ako dumaan noong papunta pa lang ako sa itaas na bahagi. Nang biglang uminit ang suot kong medalyon. Hindi ko naman iyon naramdaman noong papunta pa lang ako. Saka ko lang din napansin na ang tubig kanina noong papunta pa lang ako ay halos wala pa sa tuhod ko ang lalim. Bakit biglang tumataas na lampas na sa bewang ko? Kaya umatras ako kaunti. Hindi na ako tumuloy sa paglalakad at naisip na siguradong mahihila sa akin bigla pailalim kung tutuloy pa ako. Agad akong nagkarga ng puder at saktong natapos ko ang aking pag-oorasyon ay biglang umangat ang tubig sa aking harapan na naglalaman ng isang malaking ahas na nakanganga papunta sa akin. Kaya gamit ang kakayahan ng liksi ay agad ko iyong iniwasan at napunta ako sa gilid noong ilog. Nagtataka ako kung anong klaseng nilalang iyon. Iniisip ko na baka ginagamitan lang ako ng sator para linlangin ang aking paningin. Ilang sandali lang ay muli na namang tumaas ang tubig na parang nagkaroon ng shockwave. Pero sa pagkakataong iyon ay sobrang laki na. Kaya umusal na ako ng orasyon para sa espiritual na paningin sa ikatlong antas. Doon ko palang nakita iyong nilalang. Anyong tubig siya. Pero buhok niya palang pala iyong parang ahas na umatake sa akin. Pero ang totoong anyo noon ay hindi naman talaga ahas, kundi matutulis na buto na kusang gumagalaw. Isa siyang engkantong tubig pero hindi naman berberoka. Gusto niya akong lunurin para malaya niyang mahigop lahat ng kakayahan ko pero hindi niya naman ako mahuli.
Ang ginawa ko ay nagsabulag muna ako sa kaumusan ng orasyon at ikinumpas ang aking kanang kamay paturo sa kanya. Tatlong magkakasunod na pagsabog sa tubig ang nalikha. Pati ang mga bato sa ilalim ay nagtalsikan paitaas, kaya lumayo na rin muna ako kaunti. Pagkatapos noon ay bumalik na sa normal ang lalim ng tubig. Tapos nagkalat ang putol-putol na katawan noong nilalang na babaeng engkanto. Nakita ko rin ang nakahiwalay na ulo noon sa gilid ng ilog. Hanggang dito muna tayo mga katribo ha. Hanggang dito pa lang din po ang natatanggap ng inyong lingkod. Mag-iwan sana kayo ng kaunting mensahe para sa ating dakilang babaylan. Na kahit busy siya sa kanyang tungkulin, bilang tagapagligtas ng buhay laban sa mga elemental, ay hindi niya pa rin tayo nakakalimutang padalhan ng kanyang mga karanasan para alam natin ang mga kababalaghan sa ating paligid. Kaya unahan ko na ha. Maraming salamat sa iyo, Bay Rico, sa iyong walang sawang pagpapadala sa amin ng iyong mga karanasan. Sana ay mas marami ka pang matulungan ng mga kababayan natin. Mag-iingat ka palagi sa iyong mga misyon. Ayun mga katribo, dito ko na ito tatapusin. Magsama-sama tayong muli sa mga kasunod na kwento na ibabahagi sa atin ni Sir Rico. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.